Hindi ito karaniwang episode, walang engranding pandar, walang fireworks, pero may isang sandaling tila tumigil ang oras sa loob ng studio, isang payag na hindi inaasahan, isang tuno na iba sa nakasarayan, at isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa palakpakan. Sa harap ng mga ilaw at kamera, kilala sina Vic Soto at Joey De Leon bilang mga haligi ng biro, mabilis ang wit at laging may mga punchline. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga salita ay may bigat. Hindi biro, hindi hugot para sa segment, kundi isang mensahe na tila matagal ng kinikimkim. Sa kabilang panig, naroon si Jimmy Santos, isang pangalan na dekada ng kaakibat ng tawanan sa telebisyon, mula sa pagiging bahagi ng tropa na noontime show hanggang sa pagiging pamilyar na muka sa pelikula at TV. Ang kanyang presensya ay parang bahagi na ng tahanan ng maraming Pilipino. Ang tagpong iyon ay naganap sa isang episode ng Itbulaga, isang programang may mahabang kasaysayan sa industriya. Sa gitna ng karaniwang daloy ng palabas, mga segment, paroro at biro, biglang nagbago ang himig. Ayon sa mga nakapanood, nagsimula ito sa isang simpleng pagbati, ngunit unti-unti naging mas personal ang tono. Si Joey at Bossing na karayong naglilihis ng emosyon sa pamamagitan ng katatawanan ay tila pinipiling panatiling diretso ang mensahe. Walang panunuya, walang pahiwatig na punchline, tanging pasasalamat at pag-alala. Dito nagsimulang mapansin ang kakaibang katahimikan. Ang mga co-host na kilala sa mabilis na banter ay tila nagbigay daan. May ilan na napayuko, may ilan na nakangiti, ngunit halatang may pinipigil. Hindi ito scripted na drama, hindi ito eksena may background music. Ito ay isang sandaling natural na umusbong. Maraming mga netizens ang agad na tanong, ito na ba ang tuluyang pamamaalam? May mas malalim bang dahilan? Ngunit salip na magbigay ng malinaw na detalye, nanatiling maingat ang mga salita. Ang payag ay nakatuon sa pagkakaibigan, sa mga pinagsamahan at sa pagrespeto sa mga personal na desisyon. Sa likod ng kamera, ayon sa ilang kwento ng mga staff, hindi raw ito planadong gawing emotional na highlight. Ang intention ay simpleng pabibigay-pugay, ngunit kapag pinagsama ang mga alala ng dekada, ang bigat ay kusa ng dumarating. Hindi makakaila na ang samahan ng Madabarkads ay hinubog na mahabang panahon, mga live episodes, mga krisis, mga pagbabagong kinakarap ng programa. Ang bawat membro ay may kanya-kanyang mga ambag, at kapag may isa na pansamantalang lumilihis na landas, natural lamang na maramdaman ang puwang. Gayunpaman, mahalagang linawin, walang opisyal na payag tungkol sa permanenteng pag-alis, walang kumpirmadong detalye ng idwaan o kontrobersiya. Ang mas malinaw na tema ng sandaling iyon ay pasasalamat, isang pagkilala sa kontribusyon at presensya sa loob ng mahabang panahon. Ang reaction online ay ate. May mga nagpapasalamat sa pagiging bukas ng emotional sa live television. May mga naglabas ng throwback clips bilang pag-alala sa mga nakakatawang eksena noon. May ilan din nagpapaalala na sa mundo ng showbiz, ang mga pagbabago ay bahagi ng paglalakbay. Sa mas malalim na pagtingin, ang tagpong ito ay sumasalamin sa isang realidad. Kahit ang mga kilalang personalidad na lagi natin nakikitang masayahin ay may mga sandaling seryoso at tapat. At minsan, ang pinakamatinding eksena ay hindi yaong puno ng sigawan, kundi yaong may tahimik na pag-unawa. Ano nga ba ang tunay nangyari sa likod ng kamera? Marahil wala namang dramatikong revelasyon. Marahil ito ay simpleng sandali ng pagkilala at pagrespeto. Ngunit dahil sa tagal ng pinagsamahan, ang bawat salita ay may bigat. Sa huli, ang tanong na mas malaga ay hindi kung may lihim ba o wala, kundi ang kung paano natin pahalagaan ang mga taong naging bahagi ng ating araw-araw na panonood. Sa industriya kung saan mabilis ang takbo ng balita, ang ganitong sandali ay paalala na ang samahan ay hindi nasusukat sa haba ng airtime, kundi sa lalim ng alala. At kung may isang bagay na malinaw, ang eksenang iyon ay hindi basta segment. Isa itong paalala ng pagkakaibigan, pagrespeto at paglipas ng panahon. Kung ito man ay paalam o pansamantalang pahinga, ang mga alala ay nanatili. Minsan, ang tunay na bigat ng isang payag ay hindi sa dami ng sinabi, kundi sa katahimikang sumunod pagkatapos.